afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is August na 8 pala, 9 na, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may East Avenue Medical Center. East Avenue Medical Center. Diyan yan sa may Central Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin sa may Victory Liner EDSA Camyas sa may Pinyahan, Diliman, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang onte po pag nakuha na po natin sila. In 60 meters, turn right. Magandang hapon, Ariel at Dani. Patuloy na nararanasan itong pagkulaan dito sa bayan ng Taglaman sa Lalawigan ng Pampanga. Pero Ariel at Dani, kung para kahapon hanggang In 100 meters, keep left at 4 onto Senator Miriam Lee Defensa Santiago Avenue. sa bayan ng Taglaman ngayong hapon. Katunayan, habang nag-report ako ngayon, medyo sumisigat itong araw. Pero mas dominated pa rin overcast pa rin yung atmosphere at anytime positive pa rin talaga na bumuhos yung ulan. At dahil nga sa patuloy na nararanasan masamang panahon at upang matiyak din yung kaligtasan ng mga mag-aaral ay inanunsyo na ng local government dito na suspendido ang trabaho at pasok sa lahat ng klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan dito sa bayan ng Candaba. Kaya pinapayuhan yung lahat na manatili mapagmandag at luwasan yung mga lugar na may pagbaha at patuloy na sustibayan yung mga anunsyo mula sa LTRRMO ng Candaba, LGU ng Candaba at LTRRMO ng Candaba. Doon sa monitoring na itinagawa ng LTRRMO at LTRRMO ng Candaba, Pampanga, accessible at posible pang madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang mga pangunahing kalsada dito, partikular yung nagturugbog sa bahagi ng Maliwag, Bulacan at sa bahagi ng San Miguel, Bulacan. At ibig sabihin, lahat ng uri ng sasakyan ay Continue straight to pwede the pang first traffic makadaan dyan light. dahil hindi Then, pa naman at the second masyado traffic light, turn hindi left. pa umabot sa main road nitong mga kalsada ng Candaba, Pampanga. Samantala, Continue for 800 meters, then turn left onto East Avenue. Management Council ng lalawigan ng Pampanga, suspendido na yung face-to-face classes sa August 9 ngayon, 1:30 p.m. Yung ilan sa mga bayan para August 9 o para yung bukas, wala nang face-to-face classes sa mga bayan at munisipalidad ng Arayat, Balisimon, Macabebe, City of San Fernando, all levels yan, Mexico, Santo Tomas, Bacolor, Candaba, Santa Ana at maging sa bahagi ng Minalin, Pampanga. All levels, public and private ay suspendido na yung face-to-face classes. Kung dati sa mga ganitong pagkakataon ay mataas na talaga yung mga lalo na dito sa Candaba dahil ito ay isang swamp area. Sa ngayon ay maayos pa, hindi pa totally nasutrend yung ilo dito magamat ang ito kanina tumaas na yung level ng ilo pero hindi pa ito umaabot sa mga kabayan. At yan, ang balitang kumpirmado dito sa sabi ko kasi cancel na yung mga classes bukas, no? In 200 meters, turn left at the traffic light. Ngayon ginagamit as evacuation center, may mga illegal ba? Just to make sure na hindi ako pa. Dahil dito sa bayan ng In Candaba, 100 meters, turn left at the traffic light. residente sapagkat pagkapat tumaas yung water level sa ilo ay hindi pa ito ganun kataas at maabot doon sa mga community. Sa buong probinsya naman ng Pampanga ay wala pa namang iniulat ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRMO kaugnay sa mga irritated na residente. Dahil lalo na ngayong hapon tayo, mas masasabi natin talaga based on my observation simula kahapon ay mas pinakamaayos na weather yung ngayong hapon dahil uulan ng pakaunti, hihinto na ng
sikat ang araw, tapos aambon siya ulit. So, ganyan din po nandito. Kaya siguro mabilis humupa dahil at least hindi tuloy-tuloy, di ba? Yung Hindi bugso. siya tuloy-tuloy na. Hindi kagaya kagabi, kahapon na lahat, malakas din ang ulan. Okay. So lahat ng kalye, pwede natin sabihin na yung mga motorista nakakadaan. Tama? Pwede ba? Tama yan. Tama yan. NDRRMC 2:16 p.m. 09 August 26 orange rainfall warning sa Metro Manila. Maraming salamat, Robert. Ingat ka dyan. Nagbabantahang matinding pagulan, pagbaha at pagahoing lupa. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM. Okay, alamin naman natin ang isa pa nating kasama, si Gracie Rutao. Anong latest, Gracie? Patuloy pa rin ang nararanasang pagulan sa ilang bahagi ng Pampanga na nagdudulot ng pagbaha at pagbigas sa ilang komunidad. Aabot na sa 73 pamilya o 292 individuals ang kasalukuyang nasa 4 na evacuation centers sa Bacolor, Mexico, Vidalin at Santo Tomas. Nagkalsada rin ang hindi na madaanan ng mga light vehicles dahil sa baha kabilang ang kalsadang Valley Road sa Bansan Sol at Santa Monica Asunta Road sa San Simon. Samantala, sinuspindi na ang klase sa ilang In bayan 90 dito meters, sa turn Pampanga right, tulad sa then in Arayan, 70 meters, you will arrive at your destination. Salgado, Mexico, Santo Tomas, Bacolor, Candaga, Santa Ana, Sigalit, Carapuan. Patuloy naman na minomonitor ng mga otoridad ang mga binahang lugar at pinayuhan ng mga residente na manatiling alerto at sumunod sa mga aviso sa paglikas. At yan ang balitang kumpirmado. You have arrived at your destination. Sa DZMM, uy, Lutao. Pero nawala. Okay. Nako, sorry baka nawala na si Gracie. Anyway, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa special coverage show ditong alerto sa Habagat. Kasama ka pa rin ang ating Yes po ma'am, good morning. Ah, Siyempre, si Ariel Ma'am Alaysa po. Yes po. Okay. when it comes to weather disturbances. So ngayon, anong palagay mo? Dito naman sa yung dolphin ba, yung bagyo? Nasa ano ba siya? Nasa PAR pa rin ba? Arriving in 7 minutes at 2:35 p.m. This route is toll Okay. Lumapit lang ng konti sa In 40 meters, turn left, then turn right. Pumasok ng PER. Pero ang ginawa niya, naapekto na yung dalawang bagyo, yung Luis, hinila niya, nalusaw, sumama sa Turn kanya. right, then Yung turn Maymay left. po, hinila niya rin. Kaya sabi kanina ni Sir Peter, weird yung track ng bagyong Maymay kasi Turn left onto East Avenue. Hindi ba yung bagyong Pakanduran? So sumawig siya ng Luzon. Dahil din po yun sa bagyong Dolphin kasi mas malakas ni hamak yung Dolphin. Kaya nahila niya at eventually nalusaw yung bagyong Maymay. At ito nga po, yung nagpapaulan sa atin ngayon, Continue yung straight at the Habagat first ay traffic hinihila light. rin Then, ng at the bagyong second Dolphin. traffic light, Nasa turn taas left. ngayon ng Taiwan yung bagyo. Malayo sa atin pero malakas yung hila niya sa Habagat. Pero kanina, nakausap ko rin yung weather forecaster. Meron doon sila namamataan dalawa pa. Yes. Pero hindi naman yata tatama sa kalupahan. Yes, Ano meron ba? din po. So, tatlo po ang bagyo ngayon sa Western Pacific. Sabi rin na buo yung dalawa pa, no? Pero pareho silang mahinang bagyo. May ano din, may konting hila Arriving sa in 5 Habagat. minutes at Pero talagang 2:34 si p.m. Dolphin ang This route is pangunahing toll humihila po free. sa Habagat natin. In So, yung 100 dalawang bagyo meters, yun ay turn left malayo at the sa traffic atin. light. So, nasa palibot lang sila pero wala talagang epekto sa panahon ng Pilipinas. Kaya ito mga pagkulan na sunod-sunod ilang araw kahit nahabagat ito. Meron palang ano si Dolphin dito. Oo, May may alam. yes, Parang oo. gano'n. So, ang kakonsaba sila, hinila talaga. Pero ito, partner, no, Oo. yung base sa report, kasi itong magdamag kahapon ng umaga hanggang ngayon ng umaga ng linggo, Okay. 330 millimeters na ulan ang binuhos po sa Baguio City. Yan po ay katumbas Baguio. Opo. Oo. Yan po ay ano na, no, parang ano na, 1/3. Parang 10 araw na ulan doon sa Baguio. So yung Baguio ang pinakamaraming nakatanggap ng ulan? Oo, kasi po nasa bundok po yung Baguio. So, pag ang lugar nasa bundok, tapos doon yung windward side, kung saan tumatama yung hangin, doon pinakamaulan. Nahaharang nung bagyo yung mga ulap na iipon doon, kaya doon yung tuloy-tuloy na paulan. At buti naman, wala naman siguro, walang baha naman sa Baguio. Kami nakita po tayo mga rumaragasang pagbaha, no? Brownout ata ngayon sa may Baguio. Kanina pa rin siya pang bumuha ng taga-Baguio or taga-Benguet. Bakit? May mga landslide. Na poste ba? Oo, sir. At may mga landslide na rin, no? So, gusto natin malaman po ang sitwasyon sa Benguet at sa Baguio City. Pero, Ariel, sa dami na ibinuhos nitong ulan, ano ba, nag-improve ba ang ganda? In 100 meters, turn right onto Malacca Street. Kahit na pero yung watershed, hindi naman doon nalalagyan ng tubig. Yung Angkandang po ay umakyat ng halos 3 metro in the past 24 hours. Ang mas pinakamaraming na taas ay yung
yung San Roque Dam sa may Pangasinan. Halos 7 meters